Today we're going to do corruption review. Ngayon, ang gagawin natin ay titingnan natin yung mga balita tungkol sa korupsyon. I-range or i-rank natin yung level of corruption, ano yung mga potentially involved na gobyerno or ahensya ng gobyerno rito, at gaano karami or kalaking pera ang estimated na nakuha sa particular corruption scam or allegation na i-review natin today. I think it's very important that we benchmark the corruption in the Philippines. Up to this point, alam natin, somewhat an open secret na may corruption na gaganap sa gobyerno. Pero hindi natin alam kung gaano talaga ito kalaki, ka-widespread, at anong klaseng pera ang pinag-uusapan. In the course of the investigation for the flood control project, makikita natin na pinesenta sa Kongreso kung gaano kalaking halaga ang mga involved sa corruption. Bulto-bulto ng pera nakapatong dun sa ibabaw ng lamesa. At also, recent testimony suggests na ilang maleta or van ang involved para lang makapag-deliver sa isang instance ng pag-claim nila ng pera na nakukuha sa corruption. We know that it's routinely happening and that palagi itong nangyayari, yung ganong klaseng level ng delivery ng cash at ng pera na nagiging available sa mga corrupt na opisyal. Katulad ng kahit anong ranking system, mahalaga na magkaroon tayo ng ranking scale. Dapat merong mga category kung saan i-assess or iskoran natin ang lahat ng mga nakikita nating perceived act of corruption. Lalagyan natin sila ng corresponding numerical value or rating scale para naman marank natin ng tama yung talagang level ng corruption na pinag-uusapan natin. I have 3 criteria to rank these corruption allegations. No? Number 1 is yung financial impact. Gaano kalaki yung perang pinag-uusapan natin dito. I-rank natin siya from 1 with the least money involved to number 5, pinakamalaking amount of money ang involved pagdating sa level ng corruption. Because corruption is not created equal. Yung iba dyan, milyones. Yung iba, bilyones. So, importante na ma-differentiate natin in that scale kung gaano kalaki ang impact ang pagnanakaw ng mga taong ito. Second criteria ay innovation. Kinikailangan ba ng mga politiko or ng mga taong involved na magkaroon ng creative thinking para ma-execute nila yung nasabing corruption act? Or napakadali nitong magawa na anyone could have done it. It was basically a low-hanging fruit na kaya tinake advantage na lang nila yung sistema. Tignan naman ninyo, paano magiging completed yan? Masukal na yan, yun. Ibig sabihin, matagal na silang hindi nagde-dredge. Importante na ma-rate natin yung pag-execute ng corruption from 1 to 5, with 5 being the most difficult to execute, meaning mas maraming taong kailangan involved, maraming step at proseso, at ang time na paghihintay bago nila makobra yung pera. From 1, which is the least difficult, meaning sobrang dali nitong ma-execute na lahat ng tao kaya itong gawin at isa itong malaking loophole sa gobyerno. The third category is public service or malasakit. Tawagin natin itong public service dahil lahat naman ng proyekto ideally was conceptualized to serve the public at makatulong sa mga mamamayan. Now, ang ranking system natin magsiumpisa sa 1. Kapag 1 ang value na ibibigay sa proyekto na corruption na i-review natin, ang ibig sabihin niyan ay wala o halos wala talagang makikinabang pagdating sa pag-execute ng proyekto na ito. 5, na mas malaki ang naging impact sa mga mamamayan. Meaning that kung na-execute sana yung proyekto ng tama at walang corruption, ay ito yung magiging overall impact niya sa public at sa mamamayan Pilipino. So ngayon, what we're going to do is we're going to watch yung Jessica Soho KMJS Korakot Special. Meron na siyang 6 parts as of September 29, pero mag-umpisa tayo dun sa part 1 that was shown about a month ago. Isa-isahin natin yung mga corruption pieces that were identified while investigating at i-score natin sila based sa ranking system na diniscuss ko kanina. Okay, ready? Let's start. Trilyones ang napunta sa flood control projects ng gobyerno at ang iba pang mga proyekto. Parang kinorakot lang. Sino ba ang mga dapat managot? Pinagsamang mga salitang leptospirosis at kleptomania o hindi mapigilang pagnanakaw. Ayon kay Liaksyon, tinakaw kasi ang pondong dapat inilaan sa flood control projects. Isa itong part
na hindi masyado napag-uusapan, yung mga cost or true cost of corruption. More than the monetary or financial impact, pagnanakaw ng mga opisyal ng gobyerno, napakalaking bagay yung downline effect ng pagnanakaw ng mga ito. Talagang nawawalan ng pera at nawawalan ng buhay in some cases ang mga kababayan natin dahil sa corruption. So again, in terms of our rating, isa to dun sa mga i-measure natin mamaya pagdating sa level ng corruption. Pangulo na mismo ang nainis. Sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan, iyan naman kayo, yung kapwa Pilipinos. Paano nga ba tayo humantong sa ganito? Ang bilyones na nakalaan para masolusyonan ang taon-taon na lang nating problema sa mga baha. Nakurakot! This is project number 1 sa mga i-feature, no? Very specifically na mga insidenteng nangyari na may pagnanakaw na naganap. Pero ang barangay may Sulaw sa Kalumpit, Bulacan, heto, lubog pa rin sa baha. 80% ng barangay ko nakalubog sa tubig. Dahil abot tuhod pa rin ang tubig, ang mga residente kailangang magbangka. Ang ilang mga pasilidad ng may Sulaw Elementary School hindi na mapakinabangan. Ganito po, na may high tide, ito po ang level ng tubig na nakikita nyo ngayon, ito po ay tumataas pa hanggang dibdib. Ang itinuturong salarin ang palpak na flood control project sa kanilang barangay. Hindi tama yung pagkaduksong niya, kaya siguro bumita. Malaking bagay ito kasi kung lumalaki tubig, hindi basta-basta pumapasok rito sa amin. Kaya kung pabubuo ito, mga konting tubig na lang pumasok sa amin. Alright, so the first project that we will rank is this project in Kalumpit, Bulacan. Project cost is about 97 million, so almost 100 million. So I'd say this is about number 2 in terms of financial impact. I'm not saying 97 million is not a small amount of money, but relative to the other projects, I think this is pretty minor. Second category is pagdating sa innovation. I'd also score this as about 2. The project in itself didn't think like it's complex to execute. It's a simple case of substandard and inappropriate completion ng project. Hindi maganda yung pagkatapos ng proyekto, no? Pero kailangan naman talaga ng mga tao yung proyekto dun sa lugar na yun. So I'd rank it a 2 pagdating sa execution. It's a basic project na lagi nating nakikita. In terms of rank number 3, the social impact, as you can see, ang daming naapektuhang mga residente doon sa lugar. The flood control project was very much needed and it has to be executed correctly. Problem is even the schools and the residents in the area are now experiencing flood on a regular basis. At syempre, ang unstated cost nito sa society is yung impact sa mga estudyante and the learning and how that would affect basically every generation that comes through that particular school and institution, paano sila naapektuhan ng corruption. So I'd say this has a moral rating or public service rating about 4 dahil sa potential impact nito sa mga mamamayan doon. Sa Lucena, Quezon, ang flood control project na nagkakahalaga raw ng humigit kumulang 100 million pesos na videohan ang pagbuho. Okay, so project number 2, yung project dun sa Quezon na more than 100 million. Tapos gumuho lang pagkatapos ng isang ulan. Ang impact, obviously, nasa around, I'd say about financial impact, nasa 2 din ito, ang score ko sa kanya. Innovation, like I said, is very straight cut. Napaka-simple nung ginawang corruption doon. Substandard, very much like the first project. So, score natin yan ng 2. Sa innovation or execution, it doesn't take much to do. Very low-hanging fruit. Ang daling gawin yan ng kahit sinong generic na congressman kung saan man sila napupunta, no? Number 3, yung impact niya in terms of society or sa mga tao na naninirahan sa lugar. Obviously, there's a big impact there, so I would rank it as a 3. Not just because gumuho lang naman yung proyekto, the fact that kailangan talaga nila yung services or yung proyekto na yun na mag-work para sa kanila, napaka-importante. Kaya score natin siya na 3.
Pinuntahan din niya ang Baliwag para sa proyektong nagkakahalaga ng 55 million pesos. Pero pagdating niya roon, wala naman siyang nakitang kahit na anong proyekto. Malinaw daw na isa itong ghost project. I'm getting very angry. Pero wala talaga, 220 meters, 55 million. Completed ang record ng Public Works. Kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala. Project number 3 is the one in Baliwag, Bulacan. Cost 55 million. Ito yung isang project na binisita ni Marcos mismo and found that there was no project there. So basically, non-existent, as we call it, ghost project. Wala talaga. Nilagay lang siya in paper, all completed in paper, pero walang napuntahan or walang nakinabang sa mga mamamayan. So pagdating sa ranking natin, sa level 1 financial impact, it's the entirety. It's only 55 million. So again, a junket maybe 1 in terms of the financial impact. Although it was all taken out or was all corrupted by the officials or whoever run that project, 55 is a small amount considering lalo na yung mga susunod nating pag-uusapan. In terms of innovation, napaka basic din ito. Dike project is one of those common pagdating na solution sa flood control. So I'd say, again, I'd rank it as a 2 in terms of overall innovation. And obviously, if I could rank it as 0 in terms of execution, kasi wala naman na-execute kasi nga ghost project. So 0 yan pagdating sa execution. In all, I'd rank it 2 for category number 2 in terms of the scoring matrix, just to be consistent. Now, in terms of public impact, kailangan pa din yung project doon sa area. But as it was stated, parang slated lang siya for 22-meter dike. I don't know how much impact or benefit it would give to the people. Kahit na nakompleto siguro yung project, no? Wala naman siya masyado magiging impact dahil napakaliit ng scope. So, I'd say about 2 in terms of impact as well. Pino na rin ng Pangulo na karamihan sa mga proyekto, hindi lang pareho ang presyo o contract cost. Pareho rin pati disenyo at materyales na gagamitin. Gayong itatayo o itinayo na ang mga ito sa iba't ibang mga lugar. I'm getting very angry. As I watch the video, it becomes clear na it's quite difficult to rank all the projects individually just because una, hundreds ito in nature. Ang dami nila talagang bilang pagdating sa proyekto. If you remember yung SONA dati ni Marcos, diba, stated na 55,000 flood control project in all, individual names and titles. Some of them obviously were copy-pasted. Grabe, na hindi man lang nag-effort sa pag-pretend na kunwari gagawa sila ng project. But some talaga are paulit-ulit. So, what we're going to do instead is we're going to rank them maybe by region or by province kung saan sila nabilong. One project or area in particular that cost 1.9 billion is found in Oriental Mindoro. Ang sabi dito, sa Siam na proyekto ng dikes, 6 doon ay supposedly na panalo ng contractor na SunWest. Alam natin na yung SunWest Group ay kay Representative Saldico, isa sa mga pinakamalaking nabanggit na talagang sangkot sa corruption. Sa probinsya naman ng Oriental Mindoro na binanggit din ni Senator Lacson sa kanyang privilege speech, Siam na dike ang gumuho rin, kabilang na ang isang ito sa bayan ng Bungabong na ang ginastos 217 million pesos. Pero nung kalaksan po, hindi po ito nababa. Itong dike na ito, nung lumiit na lang po yung tubig, saka po siya bumagsak. Upon face value, napaka-creative nito. Akalain mo, Bicol region ang iyong nire-represent, pero nagbaba ka ng malaking project sa Oriental Mindoro. Coincidentally, yung contractor na pagmamayari mo or dati mong pagmamayari in paper, ayun pa yung nanalo sa kontrata. So obviously, there is a level of ingenuity involved pagdating sa pag-create ng proyekto. Una, kailangan mong maging kongresista para magkaroon ka ng ability na makapag-insert ng project. More than being a congressman, kailangan mong iangat yung sarili mo to the level na ikaw yung maging head ng commission or ng committee in appropriation na siyang in charge sa budget. I'm getting very angry. Kailangan mo rin maging malapit sa House Speaker para ma-allow yung mga ganitong klaseng proyekto. In terms of innovation,
at ingenuity para ma-execute yung ganitong project. It takes a lot of effort and hard work. At nakita mo naman, bilyones na yung pinag-uusapan natin. So I think as far as project execution, nag-uumpisa ito dun pa lang sa planning phase. Kaya i-mark ko ito na number 5. Talagang well-orchestrated ang pag-allocate ng budget, saan ito mapupunta, at kung paano ito makukuha at mapupunta sa sarili niyang bulsa. Sa kanyang privilege speech, inilahad ni Senator Panfilo Lacson kung paano raw kinurakot ang pondong nakalaan para sa flood control projects sa ilang mga probinsya gaya ng La Union, Pampanga, Bulacan at Oriental Mindoro. So, pagdating sa social impact at cost, syempre, ang 1.9 billion, we're not even talking about just the area. Kahit sabihin natin nagawa yung proyekto na ayos nila at na-execute, the question there will be that, unang-una, is that really where the money is well spent? I'm getting very angry. Ayun ba talaga ang dapat na priority pagdating sa pag-allocate ng pera na yon? Ang daming pwedeng magawa sa 1.9 billion. Makakagawa ka na ng napakaraming eskwelahan at makakapag-provide ka na ng napakaraming health services pagdating sa aspeto na yan. Pero syempre, ang mga consequences na yan ay mahirap talagang i-quantify. But in terms of the overall corruption scheme, I think the social impact is 5. Just because we know that this is a method that they've done and attempted several times in different areas, in different regions. So, alam natin na parang napakalaki talaga ng impact nito, not only to the people there in Oriental Mindoro, but the people in the Philippines where sana na nakapag-allocate tayo ng maayos sa budget. I'm getting very angry. Category number 1, obviously, it's given, it's 5. 1.9 billion. We're already talking in the ranges of B, not millions, but billions. And again, hindi lang ito nagawa sa isang lugar. Kaya napakalaki ng scheme na nakikita at primarily the reason why people are so angry is dahil sa ganitong scale na ng corruption nakikita na. Quote mo nga kami, bibili kami. Can you just imagine, di ba? 9,900 pala ang bawat piraso ang markup. So, ilang millions. Million pieces ang binili dito sa buong bansa. Millions and millions of pieces. Para mas marami ho sila makukurakot. Precisely. At nakakainsulto na, sige, lagyan na natin yan. Hindi naman nakakaintindi yung mga Pilipino dyan. Parang ganun na. Nakakainsulto naman kayo. Dito sa mga example na binigay ni Mayor Magalong, no, yung cat's eye, and pretty much you can see this everywhere. Ang dami ko nakita dito sa Cavite, all the way papunta sa Tagaytay. Ang daming lugar na merong nag-install ng cat's eye. And according to this interview, you can easily understand why, right? Grabe yung margin na kinikita ng mga tao na ito. And to begin with, this project seems very small. Hindi mo talaga siya mapapansin. At dahil bago ito sa mata ng mga tao, some may even applaud the project installation. But again, I think the level of corruption ang pinag-uusapan natin dito hindi that the project was executed. Project may be executed and delivered to the people, pero nagkakaroon pa rin sila ng patong. Sobrang laki ng binabayad ng mga tao for something simple as, cat's eye or a lighting pagdating sa kalsada. Naaalala ko noon at one point in one of the election, ang sinasabi nilang halaga ng isang folder na pantakip para dun sa voter secrecy. Di ba pag bumaboto ka, binibigyan ka nila ng folder para matakpan mo yung kung sino yung binoboto mo at hindi makita. According to them, one folder like that cost 500 pesos or more in terms of acquisition cost. Alam naman natin magkano lang yun. It could just very well be a regular folder that doesn't even cost 20 pesos. Pero pagdating sa procurement ng gobyerno, nasa halagang 500 na ito. Isa sa mga nagsiwalat ng mga di umano maanumalyang mga proyekto ng gobyerno, si Senator Panfilo Lacson. Sa nauna na niyang pahayag, sinabi niyang hindi bababa sa 67 na mga kongresista ang di umano supplier o contractor din mismo ng government projects. One of the things that was mentioned on the program is that 67 congressmen are also identified as contractors, meaning that the direct conflict of interest is very much present. I'm getting very angry. At parang talagang ginagamit ang posisyon sa Kongreso para magkaroon sila ng favorable contract or manalo sa mga kontratang ito.
again, as a scheme, this is now considered a norm. Ang dami natin nakikitang ganito. We're only talking about construction firms. Ang daming conflict of interest. Maybe the rest or the other congressmen are also involved in other contracting or other procurement services that are related to any particular agency. Maybe they're a healthcare contractor, healthcare provider, tapos ang agency naman na partner nila ay Department of Health. Maybe they're in the education sector, they're providing books or anything related to procurement naman pagdating sa Department of Health, like Department of Education, like laptops. Maraming posibleng variation yung ganitong sistema where the congressmen or families or people related to them are also the contractors kung sinong nagpo-provide ng services at also nananalo ng bilyon-bilyong kontrata with the government. I'm getting very angry. I know this video started supposedly is to rank specific corruption practices, but as far as what the true objective of the video is concerned, this is to keep the conversation going. Hindi natin pwedeng pabayaang mamatay yung usapan ng korupsyon. Napaka-ikli ng memory ng mga Pilipino. Ang daming beses na tayong nakahuli ng mga miyembro ng gobyerno na na-involve sa corruption. And this time around, the only difference is that it's at scale. At parang napakalaki na noong ganong klaseng kultura sa korupsyon sa gobyerno ng Pilipinas. Sana ay pabayaan natin na magkaroon ng pagbabago sa Pilipinas. Mas marami ngayon, lalo sa mga kabataan at mga tao sa social media, ang patuloy na nagko-condemn at nagko-question sa mga practices pagdating sa corruption. Every day, there is a new individual or personality that's being identified and involved. And hopefully, we can keep having this conversation until magkaroon tayo ng systemic change. This will not be something na mapifix in next week, next month, or even by the end of the year. This will be an ongoing conversation. This is the long game. It's not only gonna happen in the next election, but going down the line. Generational po ang political dynasty, ang business pagdating na negosyo, ginagawa na talagang kabuhayan ang gobyerno at pagiging public servant. So alam natin na dapat talaga patuloy tayo sa ganitong mga usapan at wag na wag mapapagod. Hindi option sa mga Pilipino ang mag-give up dahil para na rin natin gini-give up ang ating kinabukasan at ang mga kinabukasan ng anak natin. The Filipinos are worth fighting for. The Filipinos are worth dying for. Hindi ito isang question, isang laban ng isang individual. Ito ay laban ng buong bansa. No? Patuloy natin dapat itong pag-usapan at never let this issue die. Yun lang po. Maraming salamat at hanggang sa susunod. Hindi mahirap isipin na hindi pala baha ang magpapalubog sa ating bayan, kundi kasakiman.